Sunod-sunod yung mga nakakagulat na balita dito sa Canada. Unang-una, yung paglabas ng lilimitahan na lang yung mga temporary foreign workers natin na nasa low wage from 30% down to 20%, ngayon 10% na lang po. At ang masaklapan nito, ang contract na ibibigay na lang ay dati nga po from 2 years down to 1 year na lang po. So napakahirap talaga. And then effective immediately, August 28, 2024. Dapat mag-e-end pa tong tourist visa into working permit na to is February 28, 2025. So biglang marami ang nagulat. Actually nung pag-post ko po nito dito sa page natin, marami yung tumawag sa akin ng mga kaibigan natin. Yung iba paparating pa lang dapat ngayong September, yung iba October para mag-tourist. Ay ang masaklap po nito, nakabook na sila round trip, bayad na yung ticket. So wala nang ibang paraan para ma-refund pa nila yung ibinayad nila sa ticket. So nagtatanong sila sa akin kung may ibang way pa daw ba para tumuloy sila dito at mag-tourist at makahanap po ng LMIA na para makapag-apply sila ng working permit. Kaso nga lang po talaga, dahil nga po sa inilabas na policy ngayon na effective immediately, yung mga tourists ay hindi na allowed maghanap ng working permit. So balikan natin guys, kailan ba nag-start to? Year 2020, para po talaga to dun sa mga turista na nadito na na-stranded dahil nga hindi sila makalabas ng Canada dahil pandemic, dahil nga because of COVID. So ang nangyari, inallowed na lang sila na to find an LMIA so they can apply for a working permit para hindi na sila lumabas ng Canada. Then ito, lagay ko na lang sa screen guys para may idea po yung karamihan sa inyo. Nag-start to guys noong February 28, 2023 na sabi nga visitors can continue to apply for work permits inside Canada with temporary policy extended by 2 years. So nakalagay nga po dito, foreign nationals who are in Canada as visitors and who receive a valid job offer will continue to be able to apply for and receive a work permit without having to leave the country. So 2 years po dapat siya. Before nangyari to, may mga nagme-message po sa akin, Sir, pwede pa po ba? Hanggang 2025 naman po, di po ba? Pwede pa po kami makahanap ng LMIA. So may 6 months pa po. September, October, November, December, January, February. So may 6 months pa. So yung iba, nasagot ko na, sabi ko, yung 6 months po sa totoo lang is pahirapan. Dahil madalas ko nga po nababanggit sa inyo na weekly may mga napunta dito sa aming mga tourists. Weekly, Punjabi, Mexican, Filipino, and nakakalungkot. Sa kabila nung madalas kong pagpapaalala sa inyo na weekly may napunta dito, tapos ini-screenshot ko yung mga comment do sa YouTube channel natin na sobrang dami nang naghahanap na tourists. Naghahanap sila ng LMIA para makapag-trabaho po dito. And then yung mga post sa group na mga talagang dumadaing na hirap maghanap ng trabaho dito. Sa kabila ng pag-screenshot ko sa mga yung pagpapaalala ko sa inyo na pag-isipan nyo muna, tuloy pa rin ang pagpunta dito ng mga nakaturis. Tapos isusugal nila yung kanilang mga ari-arian, yung magbebenta ng gamit, talagang ipapangutang para makapag-tourist po dito at maghanap ng trabaho. Sabi ko nga po sa inyo, di po ba? Kung kayo may mga kamag-anak dito na kahit papano aalalay sa inyo para kahit papano hindi na kayo magastusan do sa tutuluyan nyo sa accommodation during times na naghahanap po kayo ng trabaho. Pero hindi yung iba po talaga kung saan sa nakikituloy. Yung iba nagre-renta, talagang ang laki na nagastos. Mayroon 300,000, 400,000 na ubos na, hindi sila nakahanap ng trabaho. Kaya para sa akin po, personal kong opinion to. Kahit papano po, okay na rin para po mabawasan yung mga kababayan natin na nasasamantala. Dahil mayroong din ilang dito na kababayan natin na nag-o-offer na sabi mag-tourist muna kayo papunta rito, then I will help you to get an LMIA pero may bayad. Magkano po? Yung iba 20,000 Canadian dollar, 30,000, 25,000. So nasasamantala sila. Imagine niyo guys, nagastusan na kayo sa pagkaka-tourist nyo, yung plane ticket nyo papunta rito, and then magbabayad kayo ng LMIA na that would be ₱1,000,000. Imagine 25,000 Canadian dollar for an LMIA. So sinasamantala na po talaga ng karamihan dito. And then yung iba naman, merong mga talagang inaabot sa time na nagka-cash job na. Dahil kailangan nilang masuportahan yung stay nila dito. At imagine merong mga nagme-message sa akin na,
$12, $13 para lang po masuportahan yung stay nila dito kasi kumakain sila, pambayad sa renta. Tapos wala silang may padala sa pamilya nila habang nandito sila. So nakakaawa po talaga. Pero sa kabila ng mga pagpapaalala natin na ganyan, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating nila dito. Tapos kikita mo na lang sa social media, dun sila dumadaing na wag na kayo pumunta dito. Ang hirap, walang mahanap na trabaho. Kasi hindi lang naman po Pilipino yung naghahanap eh. Napakarami po, iba't ibang lahi. Gaya nga ng lagi ko sinasabi sa inyo, weekly may napunta dito sa amin at nagtatanong, naghahanap ng kanilang pwedeng mapasukan na trabaho para hindi na sila umuwi ng Pilipinas. Madalas ko nang nababanggit dyan sa mga vlog natin na yung LMIA, kung ipaprocess pa po ng employer, let's say for example may employer, okay, I'm willing to give you a LMIA, mag-sponsor ako. So ipaprocess pa po yan. And then yung working permit is another process pa po uli yan. So 3 to 4 months. So yung 6 months mo is not enough to stay here in Canada and wait for that process. Kaya nga sabi ko, yun ang napapala nung iba na nakukuha lang yung mga idea about tourist visa into working permit dun sa mga vlogger or mga nagre-reels na tara sa Canada, tourist visa into working permit, pwede na kayo mag-apply. Hindi naman nagbibigay ng impormasyon na talagang ang hirap pong makahanap ng trabaho dito kasi nasasamantala na rin ng ibang vlogger na pagkakakitaan na tayo, especially ngayon na ang Meta nagkakaroon kayo ng kita sa pagpo-post sa social media. So yung iba naman walang maayos na idea kung paano ba talaga makakuha at ano ba yung magandang gawin. Di po ba madalas ina-advise ko sa inyo kung pupunta kayo dito, mag-walk-in kayo and then maganda kung kahit paano may tutuluyan kayo. Huwag yung puro pagdating nyo dito akala nyo dadamputin na lang yung trabaho. So yun nga, nasasamantala sila nung mga nagre-reels na iba na sasabihin nila, konting post lang, minsan parang 10 seconds lang, tourist visa into working permit, tara na sa Canada. Yung mindset pa naman ng karamihan sa mga Pilipino, pwede na, tara, go. Pero hindi nila masyado inunawa kung paano ang proseso. So even ako nagulat kasi expected ko talaga February 28, 2025 pa to. Kaya yung mga ilang kaibigan natin na nakaset na yung date ng pagpunta nila dito, wala na, hindi na nila marirefund yung ticket nila kasi nga inilabas na nga po ito, nakalagay nga po diyan, Canada ends temporary public policy allowing visitors to apply for work permits from within the country. August 28, 2024, Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC has ended a temporary public policy that allowed visitors to apply for a work permit from within Canada effective immediately. And then ito guys, focus tayo dito, basahin din natin nakalagay. While the temporary policy was set to expire on February 28, 2025, IRCC is ending the policy as part of our overall efforts to recalibrate the number of temporary residents in Canada and preserve the integrity of the immigration system. IRCC is also aware that some bad actors were using the policy to mislead foreign nationals into working Canada without authorization. So yun nga po, marami kasi ang nami-mislead when it comes to tourists into work. Yung iba pagdating dito, nagka-cash job, akala nila, okay lang pala to, walang problema, hindi ako magkakaproblema, pwede ako magtrabaho cash job. Yung iba naman, pagdating dito, naguguluhan sila. Wala sila kasing ka-idea, umaasa lang sila dun sa mga, sabi ko nga sa inyo, doon sa mga 10 seconds vlogger, 5 seconds vlogger, yung mga ganun po ba. Sa pagdating nila dito, magtatrabaho na kagad. Ang tama po talagang proseso niyan, pagdating nyo dito as tourist, allowed po kayo na maghanap ng employer na mag-i-sponsor sa inyo ng LMIA. So yung LMIA, ipaprocess po yan. So sometimes 2 months, 3 months, depende po doon sa employer kung gaano niya kaporsigidong makuha yung LMIA. So after the process, lumabas sa LMIA, si worker naman, ipaprocess pa po yan to working permit, 3 to 4 months. So ganun po, paglabas ng working permit, doon pa lang po kayo pwede magtrabaho. Ang nangyayari, dahil nga sa mga dumarating dito, na yung iba, nagsangla, nagbenta ng mga ari-arian, tapos pagdating dito, magigipit, pumapasok sila doon sa nagtatrabaho sila, wala silang working permit. So kahit papaano po, itong desisyon nilang to, para sa akin po sabi ko nga sa inyo, kahit papaano nakatulong
Dahil sobrang dumagsa. Ang dami ditong nasasamantala na bumibili na yung iba ng LMIA. Imagine guys, tourist kayo tapos bibili kayo ng LMIA na para na rin kayo nag-student sa gastos. So ang tanong ng karamihan, may way pa daw ba para sila ay hindi na umuwi ng Pilipinas? So wala na nga po. Ito, pakita ko sa inyo guys, ilagay natin sa screen. Canada ends temporary public policy allowing visitors to apply for work permits from within the country. So nakalagay po dito sa baba, please visit our website for information on how to apply for a work permit. So click po natin to. Yan. Nakalagay dito, work permit, how to apply. So you need to apply online for a work permit. Answer a few questions to find out how to apply. So dahil na dito tayo sa Inside Canada. Ano po? Click natin to. Yung mga nakatourist po. Click natin. Though any of this situation describes you, you can apply from inside Canada if one of these applies. You have a valid study or work permit. Your spouse, common law partner, or parents has a valid study or work permit. You're eligible for a post-graduation work permit and your study permit is still valid. You or your spouse, common law partner, or parent has a temporary resident permit that is valid for 6 months or more. You're in Canada and waiting on a decision on application for permanent resident for the spouse, common law partner in Canada class or overseas family class. Temporary resident permit holder class. You made or will make a claim or refugee protection. So halos lahat po dito wala sa atin kasi nga tayo is tourist. So click natin tong no. Select the option that describes you. My work permit has expired and I have no status in Canada. I am a visitor in Canada. So, click po natin to. So, ayan po ang lumabas. You can't apply for a work permit from within Canada. You're not eligible to apply for a work permit from within Canada. You may be eligible to apply for one from outside Canada. So, wala talaga guys. Yun nakalagay. Pero ito, I'm not an immigration consultant. This is all based sa experience ng mga taong nakasama natin dito na ganun yung naging situation nila before, na nasi-share din po sa atin. Hindi pa man lumalabas itong visitors into working permit na to. May mga ibang tourist na po dito na kahit papaano nakakahanap pa rin ng work. So ito, bigyan ko lang kayo ng ilang idea. Nung lumabas ito, yung mga tourists na pumapasok dito sa Canada, hindi mo na kailangan lumabas ng Canada sa pag-process ng working permit mo dito. So while waiting for your yung LMIA nga ng employer, na dito ka, and then paglabas ng LMIA, pa-process ng working permit, paglabas ng working permit, doon ka pa lang pwedeng magtrabaho. Doon po naguguluhan yung iba eh. Kaya yung iba na walang idea, pag nakita, nag-vlog, gumawa ka ng vlog, tourist visa into working permit, basta lang na magko-commit, tourist ka, bawal ka magtrabaho. Totoo po, bawal pong magtrabaho kung wala ka pang working permit. Pero allowed po na maghanap ng employer na mag-sponsor ng LMIA so you can apply for a working permit. Magkaiba po yun. Pero ang nangyayari nga po kasi, yung iba, tourist dito. While waiting for LMIA and working permit, nagka-cash job na. So, isi-share ko sa inyo yan. Yung isa nating subscriber na while waiting, nagka-cash job na, hanggang sa nag-plug poll siya, napauwi siya. Si-share ko yan guys. Siguro isabay ko na rin yung nagtatanong ano ba yung plug polling para may idea po kayo. After this video gagawin ko yan ng video about sa plug polling para yung ibang mga nagtatanong kasi naipon na rin eh. So yun nga, share ko lang sa inyo. Yung ibang mga nauna dito na nakatourist, nung hindi pa lumalabas ng public policy to, ang ginawa nila, nagtatanong sila dyan sa mga kaibigan nila, kamag-anak, baka may employer na willing mag-sponsor ng LMIA. So, ang mangyayari nga lang nun, pag may employer kang nahanap dito, kailangan mo lumabas ng Canada at sa Pilipinas ka na mag-antay ng paglabas ng LMIA mo so you can apply for a working permit. Pero hindi po ganun kadali. Bakit? Bago ka makaalis ng Pilipinas, hahanapan ka ng OEC papunta rito. So, in order to do that, yung employer mo dito na nahanap, like, let's say for example, bigyan ko na kayo ng isang senaryo. Pumunta si Pedro dito, nakahanap siya ng employer na willing magbigay ng LMIA. Okay, ipaprocess ko yung LMIA mo. So, uwi ka na ng Pilipinas. Umuwi si Pedro ng Pilipinas. Then, si employer dito, kailangan niyang magpa-contract verification sa DMW.
Pagpunta niya na doon, kailangan personal appearance na po to. Last year, inilabas to. Ginawan ko na to ng vlog. Para doon sa, kung natatandaan yung ginawa kong vlog, yung Tier 1, 2, 3 na lang ang pwedeng mag-apply ng direct sa Pilipinas. And then, yung in-announce nila na Tier 4 and 5, hindi na ina-allowed na mag-direct. Di po ba, kung natatandaan nyo, maraming kababayan natin nag-apply job bank, nakakaalis through job bank, direct hire papunta dito sa Canada. Ngayon, yung Tier 4 and 5, kailangan dumana sa agency. Ang ina-allowed na lang is yung mga kababayan natin na pasok sa Tier 1, 2, 3. Ilalagay ko na lang guys sa screen para may idea kayo. Nagawan ko na to last year, yung Tier 1, 2, 3, and 4 and 5, yung mga allowed lang na mag-direct hire. So yung 4 and 5, meron pa din pong chance, pero kailangan yung employer nyo dito is magpe-personal appearance sa DMW para sa contract verification na ipadadala po sa inyo. So you can get your OEC sa POEA sa Pilipinas para po matuloy kayo dito. Kaya nga lang, yun ang nagiging problema. Yung mga employer ay pumunta ng DMW, ayaw mabala. Kasi before, pwede pang magpadala sa DMW ng representative. So yung employer, may utusan na lang sila nang pupunta doon. Ngayon, kailangan na ng personal appearance ng employer. Kaya doon nagkakaproblema. Kaya yung iba, ayaw na lang mag-hire. Ayaw na kasi nilang mabala. Yung iba, mas gusto yung, kaya nga nauso yung tourist visa into working permit na sabi nila, kaysa mag-hire ako nung outside Canada, yun na lang mga na dito. Pero since nga wala na nga po yung tourist visa into working permit, so yun lang ang nakikita ko. Kaya nga lang sabi ko nga sa inyo, hindi madali. Kung yung mga na dito na po, na tourist, at wala nang choice, talagang siguro nag-aantay na lang sila ng ilang buwan, pauwi na sila ng Pilipinas. Kasi nga, stop na po yung effective immediately, yung tourist into working permit. So if ever may makakausap pa rin kayong employer na willing naman, antayin kayo. Kasi yung iba talaga ayaw. Hindi sila mag-aantay ng 5 months, 6 months para matapos lahat yung process and then kayo nasa Pilipinas, papunta lang kayo dito. Pero marami po ang nakakatsamba ng ganyan. Marami yung nakakakuha ng ganyan na umuwi sila sa Pilipinas, doon na sila nagantay ng kanilang paglabas ng kanilang LMIA, ng working permit, nag-aantay sila ng 6 months. Then yung OEC nila nakuha nila. So natuloy po sila dito sa Canada. So again guys, I'm not an immigration consultant. Kung gusto nyo po talaga, may mga ire-recommend ako sa inyo na immigration consultant talaga na vlogger. Na ano lang talaga ako kasi konti lang yung kanilang mga subscriber. Actually nakapalo ako dito sa mga to hindi kasi ako nagpapalo guys doon sa mga vlogger na puro comparison na lang. Dito kami sa Canada, kayo dyan sa Pilipinas. Nasa maling bansa ka lang, mali daw yung Pilipinas, maling bansa daw ang Pilipinas. Kami dito sa Canada, ganito yung sahod, kayo dyan sa Pilipinas, ganun. Hindi po kasi ako nagpapalo sa mga ganung vlogger. Ang pinapalo ko po dito, yung mga vlogger na halos wala silang subscriber. Pero ang gaganda ng mga content nila, talagang marami kang matututunan. At meron ako ditong isang kababayan na talagang pinalo ko dito. She is also from Lucena City. We are both from Lucena City. Si Ate Menchi, shout out kay Ate Menchi ng Pilcan Live dito sa Canada. Napaka-updated talaga niya. Yun nga lang, sabi ng iba, boring nga daw. Hindi mo naman kailangan kasi na hindi mo naman kailangan gandahan yung vlog mo. As long as yung topic, talagang marami ka matututunan, that is good enough. So advice ko dun sa mga nangangarap mag-Canada, piliin nyo yung mga ipapalo nyo guys. Huwag kayong magpadala dun sa mga gumagamit lang. Yung iba nga nangaasar lang dito sa Facebook para lang kumita sa Facebook Reels. Tapos yayabangin lang kayo, puro kayabangan lang. Dito kami sa Canada, ganang-ganan, pakikitaan kayo ng mga magagandang pangyayari. Pero yung iba naman talaga dito, ang habol lang ikumita sa kanilang mga Reels. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin. Wala na talaga. Yung tourist visa into working permit is stop na po talaga, effective immediately. So yun lang ang may bibigay ko sa inyong kahit paano, konting idea na yung mga na dito nasa loob ng Canada. Or even yung mga may plan pa rin pumunta dito. Kasi hindi naman may iwasan May mga kababayan tayo na pumupunta dito na nakatourist dahil may kamag-anak sila. So nagiging ay chance na nila yung kahit paano na magtanong-tanong sila ng employer. Pero yun nga, kailangan mo pa rin lumabas ng Canada. At sa Pilipinas ka po magantay ng iyong working permit to process. Yun nga lang, hindi ganun kadali. See you guys sa next vlog. Love you all. God bless. Bye-bye.